Kaibigan, nagbe-burn out ka na ba? Parang feeling mo, bigay ka ng bigay at wala ka nang maibibigay sa relationships mo, sa family mo, sa trabaho mo. Pagod ka na ba? Na paggising mo pa lang sa umaga, pagod ka na. Bakit ganun? Alam mo, pag nagbe-burn out ka na, eto mas madali kang matukso. Mas nag-give in ka sa temper, sa selfishness, sa lust. Ay, mas mahina ka, mas marupok ka. Kapatid, tandaan mo to. Kailangan iwasan mo ang burnout. At ngayon, sa video na to, papaliwanag ko ang 5 bagay na kailangan mo gawin para hindi ka ma-burnout. Ito na. I want you to think about this. May nabasa ba kayo mga leader, mga pare, mga preacher na sikat? Nagkakaroon ng mga skandalo, adultery, sex scandal, kung ano-ano nangyari. Bakit? Ito, burnout yun. Kaya lang hindi halatang burnout. Bakit nga ba? Ano ba dapat gawin, Brother Bo, para maiwasan ang burnout? 5 bagay. Number 1, nakikinig ka ba? Strong prayer life. Nako, sa ebanghelyo natin ngayon, ang ganda ng halimbawa ni Jesus. So si Jesus, daming healing ginawa, daming tao. Alam mo, umagahan, paggising niya sa umaga, maagang-maaga daw siya nagising para tumahimik at mag-isa, nagdasal sa kanyang ama. Ganun dapat gawin natin. Hindi pwedeng trabaho, serve, kung ano-anong ginagawa natin. Hindi, kailangan mataimtim ka, nagdadasal, regular prayer time. Kaya ako ngayon, kinakongratulate kita Kasi, tingnan mo, nanonood ka ng full tank. Kumpletuhin mo, magdasal ka bago ka manood ng full tank. Tapos pagkatapos mo manood ng video na to, magdasal ka pa. Magbasa ka pa ng Bible. No? Habaan mo ng konti, no? Ng ilang minuto. Strengthen your prayer life. Araw-araw, connect with God. Lalakas ka. May iwasan mo yung burnout. Number 2, happy family life. Alam mo, pag hindi mo ginawa yan, eto 22 years na akong may asawa. Alam mo, pag ang ganda-ganda ng relationship namin, ang lakas-lakas ko. Pero pag meron kaming konting alitan, tapos hindi kami nag-reconcile, no? Alam mo, mahina ako. Importante yun. You need to work on your marriage. You need to work on your family life. And you need to prioritize it. When you do not prioritize it, ay naku, ano nangyayari? And it's so easy to burn out. So, kailangan prioritize family life. Spend time with your loved ones. Find ways to express your love to them. Ask forgiveness kung nasaktan mo sila. Number 3, importante to, deep friendships. Kailangan meron kang confidence. Yung mga 1, 2, 3 tao na alam nila ano nangyayari sa buhay mo. Pag bumagsak ka, nakikwento mo. Importante yan. So that you remain accountable to people. Yun ang totoong community. Yun ang totoong kaibigan. Number 4. Ito, kailangan balanse yung buhay mo. Katangtamang paghinga. Tulog. Importante yan. Ang mga nagbe-burnout, trabaho ng trabaho. Tapos paggising nga sa umaga, yung ang kwento ko kanina, pagod ka na. Kakagising mo lang, pagod ka na. Bakit? Papaliwanag ko. Kasi natulog yung katawan mo. Pero yung isipan mo, hindi nagpahinga. Alam mo, kailangan balanced ang buhay. No? Sapat na pahinga, sapat na tulog. Ito ang tinatawag na self-care. At number 5, kailangan mo i-tame yung power mo. Ibig sabihin, you need to let go and let God. Ibig sabihin, you need to humble yourself. There are times na kailangan i-acknowledge mo, mahina ka. And then you go to the Lord. I want you to believe this right now. God, He wants you to be able to avoid that burnout.
I'm going to be praying for you right now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, paki-refresh mo yung kaibigan ko. I-renew mo yung spirit niya. Lord, bigyan mo siya ng lakas sa pangalan ni Kristo Jesus. Pagpalain mo siya. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ako, I pray that you were blessed today sa buhay mo ngayon at maiwasan mo ang burnout. Nagpapasalamat ako sa mga full-tank supporters. Maraming salamat. Thank you so much. Kung hindi ka pa supporter, you can support our ministry sa ilalim ng video sa Facebook. Click that button na nakalagay, Support Now. Maraming salamat rin sa mga nagpapadala ng stars. God bless you, and I will see you tomorrow.